Gusto rin ni Tyson maging katulad niya. When I first saw Ali, I said, yeah, that's who I wanted to be like. I know I wanted to be a fighter, but then I saw Roberto Duran. I said, that's who the fuck I want to be. Down he goes, a solid right hand. I said, that's who I want to be. A mean motherfucker. People scared to look at him. Barkley, what again the right fight. Barkley's in trouble, he's down! Isinilang siya sa hirap, may gutom sa kamao at apoy sa mata. Hindi lang siya nagbo-boxing, winawasak niya ang kalaban. Sumisigaw at dumudura siya, sumusuntok pa kahit tapos na ang gong. At kapag tinamaan ka ng kanang kamao niya, parang nawawala ang kaluluwa mo. Buena esa mano de Duran. Cayó. Kinakatakutan siya ng kampeyon, kinamumuhian ng karibal, at sinasamba ng mga mahilig sa dugo at digmaan. Ito si Roberto Manos de Piedra Duran, ang pinakamabangis na Latino na tumapak sa ring. Ngayon mapapanood mo ang kanyang pinakamabangis na knockout at matitinding laban. Kaya nga pati si Mike Tyson gusto siyang gayahin. Si Roberto Duran ay hindi ipinanganak sa gym, kundi sa apoy at alikabok ng Corillo, isa sa pinakamalupit na lugar sa Panama. Doon, ang mga bata ay nag-aagawan sa tinapay at mas mahalaga ang kamao kaysa salita. Iniwan sila ng kanyang Amerikanong sundalong ama noong siya'y bata pa. Ang kanyang ina ay nagtitinda ng pagkain sa kalsada para buhayin ang kanyang mga anak. Si Roberto ay walang mga laruan, mga kamao lang ang meron siya. Mula pagkabata natutunan niya na ang hindi lumalaban, hindi kakain. Nagsimula siya bilang tagapulot ng guwantes sa gym na Neco de la Guardia at sa edad na 8, unang beses siyang pumasok sa ring. Hindi niya alam ang teknik, walang depensa, puro galit lang ang suntok. Nag-debut siya bilang profesional sa edad na 16 at mula noon, hindi napigilan ang kanyang gutom. Hindi lumalaban si Duran para sa kasikatan, kundi para makatakas sa kahirapan at patunayan na may mga ipinapanganak sa Latin America na mamamatay sa ring. Hindi nagtagal ang pagpapakita niya. Pagkatapos ng debut, sunod-sunod agad ang panalo niya na parang tren na walang preno. Sa edad na 21, tinalo na niya ang 28 kalaban. He's unbelievable. This kid's going to be around for a long time. The closing seconds now of this. The 6th round. Left him. Big right hand. Got it. Look at that. He backs him up. Big. Hindi pa rin siya sineseryoso ng mundo ng boxing. Sinasabi nilang masyado siyang maliit, madumi, at magulo. Pero sa Panama, alam nila. Parang hayop ang taong yon at handang lumaban para sa world title. Pero ang nangyari nung gabing yon ay deklarasyon ng digmaan. Nakakatakot ang record niya. 28 panalo walang talo at 24 knockout pero noon kaharap niya si Ken Buchanan. Isang maginoo, teknikal, mahusay na kampeyon sa magaan na timbang, walang talo sa Amerika at mahusay ang depensa. He fights back. Otero, the type of guy that comes back strong when he gets in trouble. Look at this. Para sa marami, hindi patas ang laban. Pero para kay Duran, ito ang simula ng kanyang paghahari at mula sa unang segundo, ipinaramdam niya ito sa buong mundo. Hindi pa tapos ang tunog ng kampana, nagpapakawala na agad ng suntok si Duran. Hindi maunawaan ni Buchanan ang nangyayari. Hindi ito boxing, kundi mabagsik na rumaragas ang alon. Максимальная пауза была 2 года. Последние 2 боя прошли попадает Дюран. В размахе рук, руки короткие, в прямом смысле слова, Роберт. Где Дюран немного подуспокоился. Sinuntok siya ng Panamenyo sa sulok, tinulak, minura, at binugbog na tila gustong hatiin ang katawan niya. Он явно с самого начала боя. Bawat round ay mas marahas kaysa sa nauna, umatras si Buchanan, dumudugo at tumitingin sa referee na humihingi ng tulong. Много боев мусорных. Должен наступить момент, когда Дюран какой номер раунда и что вообще происходит в этом бою, он бы давно уже сделал. Sinusuntok siya ni Duran kahit tapos na ang gong, sinasagi ng balikat, at tinititigan siya ng galit habang inaatake. Ну и сейчас это очень важная характеристика для проигрыша. Sa round 13 habang basag na ang Scotsman, dinala siya ni Duran sa lubid at binigyan siya ng isang malupit na low blow na nagpabaluktot sa kanya sa sakit kahit tapos na ang kampana. Бам! Бам! Гонг! Не слышит Дюран гонга, его вынужден реф. Lumuhod si Buchanan sa sakit.
Hindi ito napansin ng referee bilang illegal kaya pinatigil ang laban. Technical knockout para kay Duran, eskandalo. Pero ito rin ay kapanganakan. Noong araw na yon, nakilala ng mundo ang kakaibang boksingero. Hindi siya technical, hindi siya malinis, puro karahasan siya na ipinapakita sa anyo ng kamao. Ipinanganak na si Kamay na Bato. Pagkatapos niyang masungkit ang titulo ng kampeon sa mundo, si Roberto Duran ay tila hindi matatalo. Noong Nobyembre 1972, ilang buwan matapos siyang koronahan, naranasan niya ang unang pagkatalo. Ang taong tumalo sa kanya ay si Esteban de Jesus, isang mabilis, teknikal, at malakas sumuntok na boksingerong Puerto Rican. Sa unang round pa lang ay napabagsak na niya ito sa lona. About equal in height at 5. Both have terrific records, and there is Duran down, believe it. Bumangon at lumaban si Duran hanggang dulo, pero natalo siya via unanimous decision. That winning streak is in danger right now. Real danger. Paid $62,000 and they're getting... De Jesus has outpointed Duran, scoring a dramatic and sensational... Isa itong babala, isang sugat sa kanyang pride, at isang utang na hindi niya balak pabayaan. Hindi nagtagal, bumalik si Duran at sunod-sunod niyang na-knockout ang 8 niyang kalaban. Tirando golpe, faltan menos de 1 minuto para terminar y se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Noong Marso 16, 1974, halos 2 taon matapos, nagkita muli sina Duran at De Jesus. Ngayon may titulo ng mundo na nakataya. Ngayon si Duran ay hindi na gutom na hamonero kundi galit na kampeyon. Pero muling nagpakitang gilas ang demonyo ng Puerto Rico. Sa unang round, muli niya itong pinabagsak, ulit. Parehong suntok, ulit sa sahig. Kinagat ni Duran ang lona habang napigil ang hininga ng libu-libong Panamenyo. Pero iba na ito ngayon. Ngayon ay wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tumayo si Duran na parang may nagising sa loob niya. Pagsimula ng ikalawang round, nagsimula rin ang digmaan. Sinara niya ang espasyo, dinala sa katawan, pinagod round matapos round na parang makinang walang pahinga. Si Duran ay tinutulak, pinaparusahan, at niyayakap siya ng presyon. Sumasagot si De Jesus gamit ang teknika at malilinis na hook, pero unti-unti siyang bumabagal at nagiging marupok. Dumating ang ikapitong round at sa pagkakataong ito, si Duran naman ang magpapabagsak sa kanyang kalaban sa lona. Nagmukhang napakaangat si Duran. Hanggang sa ika-11 round, nagpakawala ang Panamenyo ng brutal na kombinasyon sa muka at atay. At si De Jesus ay bumagsak na parang punong pinutol. Knockout. Ipinagtanggol ni Duran ang titulo at nabayaran ang kanyang tanging utang bilang boksingero. Pero may isang huling pahina pa sa kwentong iyon. Noong 1978, muling nagharap sila sa ikatlong pagkakataon. Hindi na mga batang uhaw sa tagumpay, kundi 2 mandirigmang hinubog ng buhay. Umangat ng antas si Duran, mas malamig, kalkulado, pero agresibo pa rin. Nagbago na rin si De Jesus. Naabot na niya ang tuktok, pero hinahabol na siya ng kanyang mga demonyo, droga, labis, at isang lumalaking madilim na anino. Mula pa lang sa simula, naging marahas na ang laban, pero sa pagkakataong ito, walang maagang bumagsak. Pinuwersa siya ni Duran mula umpisa. Walang espasyo at sunod-sunod ang hook sa atay na nagpapalagutok sa tadyang. Nuestro titular en televisión cubriendo todo el tengo de Jesús con la izquierda y la derecha la cara del panameño de lo que lleva atrás el boricua, una gran pelea Roberto Durán.
Sa ika-12 round, dumating na ang katapusan. Isang malakas na kanang suntok sa muka at bumagsak si De Jesus. Buena esa mano de Durán. Cayó. Y cayó por segunda vez a la lona. Makaliligtas siya, pero para lang tumanggap ng sunod-sunod na suntok na nagtapos sa laban. Derecha, el uppercut, la izquierda y la derecha por Durán. Está en malas condiciones el boricua. Y no se defiende. Lo va a matar, por favor. Ese hombre no puede continuar. Y no va a seguir. Se acabó la pelea. Noqueó Roberto Durán. Knockout! Itinaas ni Duran ang kanyang mga braso at sa mukha ni Esteban ay makikita ang higit pa sa pisikal na sakit. Makikita mo ang katapusan ng isang personal na digmaan. Niyakap siya ni Duran hindi bilang kaaway, kundi bilang kapatid sa ring. Makalipas ng ilang sandali, gumuho ang buhay ni De Jesus. Nalulong siya sa droga, nakulong dahil sa pagpatay, at sa loob ng bilangguan na-diagnose na may human immunodeficiency virus. Noong dekada 80, lubos ang takot ng mga tao. Naniniwala silang sapat na ang isang yakap o pakikipagkamay para mahawa. Walang gustong lumapit, wala talaga. Maliban kay Roberto Duran. Nang malaman niyang mamamatay na si Esteban, dinalaw niya ito sa kulungan at agad niya itong niyakap at hinagkan habang umiiyak, parang matagal ng kapatid sa digmaan. Hindi niya pinansin ang virus, chismis o opinyon ng iba. Mahalaga lang sa kanya ang kasama niya sa pinakamabigat niyang laban. Bahagi ng kasaysayan ang larawang iyon. Dalawang magkaribal, pinag-isa ng respeto at trahedya. Pumanaw si Esteban De Jesus matapos ang isang buwan at hindi siya nakalimutan ni Duran. Minsan ang ring ay nagiiwan ng mas malalim na bakas kaysa suntok at ilang kaaway. Kasama mo na sila habang buhay. Matapos talunin ng ikatlong beses si Esteban De Jesus, nagpatuloy si Roberto Duran sa paghahari sa lightweight division. Madali niyang nadepensahan ang titulo, tinurog ang lahat ng kanyang mga kalaban, nag-knockout sa loob ng ilang segundo o nanalo sa desisyon, na walang iniwang pagdududa. Just the second of 20 live fights this year, you'll see. There we go. It's all over. Oh, good right hand and a great combination. Wiggly is down. Si Duran ay may 71 panalo at 1 talo lang. Pero wala na siyang kasabikan o nakikitang hamon. Ayaw lang ni Duran na maging hari ng magagaan. Gusto niyang maging alamat at para doon kailangan niyang tumaas ng timbang. Mas malaki, malakas at mabilis. Sa dulo ng landas, kumikislap ang pangalang Sugar Ray Leonard, isang kampeyon sa Olimpiko. Idolong Amerikano, walang talo, elegante, perpektong binata ng boxing. Kabaliigtaran ni Duran. Ang technical laban sa mabangis, ang sikat laban sa kanto, ang Amerikano laban sa Latino. Right above us once more. A right hand and another right, a left hand and... The right lead, the left and the right. Ray Leonard, we've become accustomed to. The bell cannot save him if it goes down. Nang nagharap sila, sumiklab ang matinding digmaan. Ika-20 ng Hunyo, 1980 Montreal, Canada. Sa parehong lungsod kung saan naging kampeyon si Sugar Ray Leonard sa Olympics noong 1976. Bumalik ako ngayon bilang kampeyon ng welterweight. Hindi pa natatalo, karismatiko, iniidolo ng mga tao. 27, wala. Matalino, elegante, mabilis, siya ang golden boy ng boxing sa Amerika. Sa harap niya, si Roberto Duran, mas mababa, mas magaspang, mas madilim, isang Latino na nagmula sa ibaba. May 71 laban na naranasan at isang nabawing pagkatalo. Ipinakilala ang laban bilang sagupaan ng mga estilo, pero sa totoo, isa itong digmaan ng mga mundo. Kinamumuhian ni Duran si Leonard. Tinawag niya itong mayabang, spoiled, peke, at bago ang laban, ininsulto pa pati asawa nito. Nagtagumpay siyang guluhin ang isip nito. Pagkatunog ng kampana, hindi umatras si Leonard na magaling sa ring. Patas siyang lumaban at sumunod sa laro ni Duran sa gitna ng laban, kaya mahal ang naging kapalit. 1.5 contra 9. Con un par de... Pinipressure at kinakausap siya ni Duran habang sinusuntok siya ng galit at mensahe sa bawat suntok. Walang glamour dito, puro dugo lang. Nakakapasok ng counterpunch si Leonard pero sinasalo at ibinabalik ito ni Duran ng mas marami pa. Ya tomado el segundo aire por Roberto Durán. Ray Leonard.
Sa round 2, isang malakas na kanan, kasunod ng isang matinding kaliwa, ang nagpayanig sa Amerikano. Y de ahí una carrera ascendente, ahí manos de piedra, el público se pone de pie. Sa round 5, hindi na ngumingiti si Leonard, lumalaban na siya para mabuhay. Que esperábamos a lo mejor muy técnico. Ahí frente a Benítez, frente a Price, sin el desgaste. para Sugar Ray, un escenario donde la oportunidad de moverse a lo largo de las 4 esquinas lo ha neutralizado muy bien el panameño, esa experiencia ha estudiado. Kinukulong siya ni Duran sa lubid, kinakausap sa Espanyol at minsan tinutulak gamit ang balikat para ipagpatuloy ang suntok. Ahí castigándolo totalmente, manos de piedra. Por combate son una pesadilla para cualquiera de los dos. Parece entero Roberto Durán. Hindi iyon leksyon sa boxing, kundi pananambang sa kalsada na nagkunwaring laban sa kampeonato. Hindi pa naranasan ni Leonard ang ganoong trato. Adelante en este combate. Y una vez más ahí Sugar Ray Leonard, que lo vemos. ¡Qué derecha! Ahí. A pesar de que Durán castiga allí con la zurda claramente sobre la cara del norteamericano. Pagdating ng round 15, alam na ng lahat na ang kampeon sa Olympics ay natalo ng isang lalaki mula sa El Chorrillo. Nagkaisa ang desisyon para kay Roberto Duran. Tumabog sa tuwa ang mga kalsada ng Panama. Si Duran ay naging bayani ng buong Latin America. Hindi lang siya nanalo sa laban, tinalo rin niya ang sistema. Noong gabing iyon, si Roberto Duran ang hari. Ika-25 ng Nobyembre, 1980. 5 buwan pa lang ang lumipas mula noong unang laban. Si Duran at Leonard ay muling naghaharap, pero sa pagkakataong ito, lahat ay iba na. Dumating si Leonard na napahiya pero hindi natalo. Nangako siyang di nalalaban kay Duran sa estilong kalsada at kasama ang koponan, nagplano sila ng estratehiya para talunin siya sa isipan. Minamaliit ni Duran ang rematch. Kasagsagan ng kasikatan niya, tumaba siya matapos ang unang laban at kailangang magbawas ng 20 libra sa ilang linggo. Dumating siyang pagod, dehydrated, at wala na ang determinasyong nag-udyok sa kanya sa Montreal. Mula sa unang round, hindi nagboxing si Leonard, sumayaw siya. Gumagalaw, nangaasar, at naglalabas ng dila kay Duran. Obviously, no, he was knocked out. Because remember that in Panama, he doesn't have it all, he went down. Habang galit na hinahabol ng Panamenyo, binabanatan siya ni Leonard at biglang nawawala. Hindi siya maabutan ni Duran, makita ang mga anggulo, o maputol ang ring. Bukod pa roon, palaging hinihiya siya ni Leonard. Umabot pa sa puntong tumatalon siyang walang guwantes. Duran came in with an army of people. Good clean plan from straight the champions. Again, what a fight this in the game. Si Duran, frustrado at galit, tumingin sa referee sa ika-8 round, ibinaba ang mga braso at binitiwan ang linyang naging sumpa. Tama na! Oh. What's Duran doing around here? He's saying, I don't understand what's going on here. He's quit, Duran. I don't believe this. I don't believe this in there. Napatigil ang buong mundo. Ang idolong Latino, ang taong hindi kailanman umatras, ay sumuko na lang. Nagulat ang Madison Square Garden sa gulo. Masaya si Leonard, habang si Duran ay naglakad patungo sa kanyang sulok na parang nawalan ng kaluluwa. Ito ay kahihiyan, pagtataksil sa sariling alamat, at simula ng pagbagsak na inakalang tuluyan na ng marami. Sinira siya ng mga media, iniwan siya ng mga tagahanga, at ang mundo ng boxing ay hindi maintindihan ang nangyari. Pero ang totoo, hindi sumuko si Duran dahil sa duwag siya. Sumuko siya dahil wala na siya roon. Noong araw na yon, nasa ring ang katawan niya, pero wala na ang espiritu niya. Matapos ang wala na, inakala ng marami na tapos na si Roberto Duran bilang alamat. Natalo siya sa mga laban, tumaba siya, halatang nawalan siya ng sigla. Pero nandoon pa rin ang apoy, nakatago lang. Noong 1983 sa edad na 32, nang mawalan na siya ng taga-suporta, inanunsyo ang laban para sa pandaigdigang Super Welter title kontra sa batang undefeated na kampeon, Davey Moore. Si Moore, 23, ay mabilis, malakas sumuntok, at may 12 knockout sa 12 panalo. Taga rito siya, suportado ng media, at iniisip niyang matanda at laos na si Duran. Grabe, maling-mali!
Naganap ang laban noong ika-13 ng Hunyo, 1983 sa Madison Square Garden. Sa mismong araw na nagdiwang ng ika-32 kaarawan si Duran, at sa araw na iyon, bumalik ang demonyo. Sa unang round, binugbog ni Duran si Moore sa katawan. Gumalaw si Moore pero kinulong siya ni Duran na parang bakal na bitag. It takes rounds trying to get out from the assault from Duran. Big left hook by Duran. Fighting with some desperation here. And we're just in round 2. Bawat suntok ng Panamenyo ay tunog matindi at brutal. Nagsisimula ng mabuwag si Moore mula sa loob, at ang mga tao ay nag-iingay sa sobrang tuwa sa laban. It's punch for punch. The worst thing you can do. By the punches. You see there, Duran once again goes with the punch. Duran, he was instructed to change his tactics. Hurting more to the body. That's the difference in a fight up to this point. Sa ika-7 round, dumudugo na si Moore mula sa mga mata, ilong at bibig, at si Duran hindi tumitigil. The champion Moore, his shoulders. He makes you spin. He was physically bigger and stronger than Roberto Duran. What a surprise he is. 15 segundo bago matapos, tinamaan ni Duran si Moore ng malakas na kanang suntok na nagpatumba sa kanya. Down he goes, a solid right hand. Nation will be the key, and that's exactly what it was. Gayunpaman, nailigtas siya ng kampana. Sa round 8 masakir ito. Binugbog ni Duran si Moore. Di na nakakaganti si Moore. Dahil sa tinding parusa, nagpa siya ang referee na itigil ang laban. And the referee has still not stopped the fight. But it's over. Itinigil ang laban, knockout matindi. Si Roberto Duran ay muling naging kampeon ng mundo. Ipinagdiwang niya ito, nakataas ang mga kamay, nababalutan ng dugo ng kalaban, sumisigaw na si kamay na bato ay hindi pa tapos. 1 taon matapos noon, muling isinugal ni Duran ang lahat, umakyat siyang muli, ngayon sa middleweight, para harapin ang kampeon at walang talo na si Marvin Marvelous Hagler. 15 Nobyembre, 1983, dumating si Duran na may 3 titulo sa kanyang kasaysayan. Pero si Hagler ay isang halimaw, malamig, walang awa, makapangyarihan, mas bata, mas matangkad, mas malakas. There was a right hand and one to be no more. The wearing down fighter, but the right hand right on the chin. Gonna get some punching room. Natalo si Duran, oo. Nakuha niya ang respeto ng lahat, pati si Hagler na nagsabing, mas matibay siya kaysa sa inaakala ko. Pero kung ang laban kay Hagler ay marangal, ang gabi laban kay Thomas La Cobra Hearns ay naging impyerno. 15 ng Hunyo, 1984, umakyat si Duran sa ring sa Las Vegas para sa Super Welter title, pero gabing iyon, walang naging maayos. Si Hearns ay matangkad, mahaba ang braso, at may isa sa pinakamalalakas na kanang suntok sa kasaysayan ng boxing. Overhand right turn. Down goes Rio. Sa unang segundo pa lang, nahuli na niya ito. Sa unang round, 2 beses pinabagsak ni Hearns si Duran. Big man and the little man thus far. Right hand. Down goes Duran. Mal Hearns did say he would go for a knockout in the first and second round. Si Duran, na di pa na knockout, ay natitigatig na. He's still waving him in. Almost through the ropes. The referee looking it over very carefully. Sa ikalawang round, pinakawalan ni Hearns ang malakas na kanang suntok, kaya bumagsak at nananockout si Duran. Hindi gumagalaw, tahimik. Iyon ang unang knockout niya sa karera at siya rin ang pinakamabangis. Sabi ng marami, iyon na ang katapusan at hindi na siya babalik. Na ang imaheng iyon sa lona, yun na ang huli. Pero si Roberto Duran ay hindi marunong sumuko. Pebrero 24, 1989, si Roberto Duran ay 37 taong gulang. Marami ang nagsabi na tapos na siya, wala na ang bilis, lakas, at hindi na siya kampeon. Kaharap niya si Iran Barkley, kampeon sa mundo sa middleweight, isang malaking tao, bata, malakas, at may brutal na estilo. Siya rin ang tumalo sa taong tumalo kay Duran, si Thomas Hearns. Akala ng lahat na madudurog si Duran, pero noong araw na yon,
muling nag-alab ng apoy ang matandang mandirigma. Mula sa unang round, pinatunayan ni Duran na marunong pa rin siyang lumaban ng matalino, tuso, at may pinong depensa gamit ang simpleng galaw ng baywang na nagmarka sa kasaysayan. Inaatake siya ni Barkley, pero sinasagot ni Duran ng maiikling hook sa muka, binabasag ang ritmo at pinapamali ang mga suntok. More of the boxing skills tonight. Panther lose. Interestingly, that is their common opponent. Has helped him in most middleweight fights. Sa ika-11 round habang kinukuha ni Barkley ang kontrol, biglang binigyan siya ni Duran ng maikling kanang hook at napabagsak sa lona. Right by Barkley. But again the right by. Barkley's in trouble. He's down. There's that first right hand. There's the left hook, another right hand. And there's the big one. And down. Nabaliw ang mga tao. Muling yumanig ang Madison Square Garden na parang sa pinakamagandang gabi nito. Nanalo si Duran via split decision at naging world champion sa ika-4 na beses sa 4 na magkakaibang kategorya. Noong panahong iyon, si Henry Armstrong lang ang nakagawa nito. Ito ang huli niyang malaking gabi, ang huli niyang digmaan, ang huling alingaw-ngaw ng isang mailap na hayop. Disyembre 1989, 10 taon matapos ang unang laban, muling nagharap sina Duran at Leonard. Ngayon, walang galit, titulo, kundi kasaysayan na lang. Now Duran sits in there. Holder picks up the pace. A good left. Dalawang alamat at dating magkaaway, tinatapos ang trilohiya para sa respeto, pamana at dangal. And Duran is not... Good count up quite a lot at age 37 against Barkley. He's losing the fight. Tahimik ang laban, technical, ginamit ni Leonard ang kanyang bilis, ang kanyang distansya. Si Duran, nawala na ang presyo ng kabataan, ay nagboxing ng kalmado. He just has Roberto Duran's number tonight. Look where his left hand is, down around his knee. And watch Duran when he tries to get out of the way. See, there you go. Walang drama, walang knockout. Dalawang lalaki lang sa ring sa huling pagkakataon. Punching it out there! Punching it out! Disturb him in any way. Ooh, big right hand by... Punching, not mugging. Final seconds. That's it. Nanalo si Leonard sa unanimous decision, ngunit hindi na kailangan ni Duran manalo dahil tapos na ang kanyang laban. Natapos ni Roberto Duran ang karera niya noong 2001, may 119 laban. 103 panalo at 70 knockout. 4 na dekada, dugo, gloria, galit, pagtubos. Kinakatakutan, kinamumuhian, minahal, nanalo, natalo, nanalo muli. Pero kailanman, hindi siya sumuko. Sinabi minsan ni Mike Tyson, gusto kong lumaban gaya ni Roberto Duran, inspirasyon ko siya. Yun na dahil may mga kampeon at halimaw. At naroon si Roberto Manos de Piedra Duran. Ang demonyong naging alamat dahil sa suntok, dugo at walang hanggang respeto ng mundo.